What's up mga kabit? Kamusta kayo guys? Nako, ayan, akyat baba ang Bitcoin ngayon. At I'm sure maraming kumikita sa inyo dahil nga umakyat, madaling mag-trade, bull run. Alam nyo naman yung market structure, alam nyo kung saan papunta. But mag-ingat pa rin tayo kasi yan, may mga bigla ang drop no, na nangyayari sa crypto ngayon. Wait lang, punta tayo sa crypto. Ayan, no, biglang drop from 73, biglang drop ng 66. Grabe, imagine niyo yan, no? Ang daming naliliquidate, no? So mag-ingat tayo. Lalong-lalo na, guys, yung mga iba dyan, no? Ito, Bitcoin. Lalo na yung mga meme coins. Lalong-lalo yung mga projects, no? Na mga nagsisimula pa lang. Tingnan nyo maigi bago nyo pasukin. And I highly suggest, no? Kung papasok ka sa mga crypto projects, aralin mo na maigi. So let's say, kunyari, example lang natin tong project na to, no? Tuk-tuk, no? Silipin nyo maigi. Unang-una pa lang yung website, no? Kung okay ba yung website, sa tingin nyo bang katiwa-tiwala, itsura pa lang, yung mga creators. Meron akong kinontent na pinag-usapan namin kung paano ba nag-spot ng token na maaayos. Okay, si Romel, ito ako kung napanood nyo ito. How to find tokens. Ayan. So, ito mas detailed, no? Detailed way kung paano tayo nagtitingin ng mga tokens. Kasi syempre, ano yan eh, parang pag hindi mo inaral, para ka nagsusugal. So, mag-ingat kayo na maigi kapag ka pumupunta kayo. Wag basta-basta nakita nyo sa influencer, bibili nyo na agad. So, ito for the sake of, ano lang naman, no? Example natin. So, tingnan nyo yung itsura ng tokens. Actually, sa website pa lang, malalaman mo na eh, no? Kung seryoso ba sila o hindi. Sino yung mga backers? Sino yung mga supporters? Sino yung mga venture capitalist or yung mga nagsusuporta, no? Mga companies na sumusuporta dun sa mismong project. Madali lang naman kasing ilagay yung mga yan. Let's say, kunyari, ito, as featured on, lalagay nila Cointelegraph, Binance, but you have to double check kung talagang pumapasok ba sila. And ano ba yung utility? Let's say, ito, no? Si Tuk-Tuk. Kaya ako to sinample kasi AI eh. Tuk-Tuk is an AI-powered sustainable transport solution that will revolutionize transportation in developing nations and ultimately worldwide. Tuk-Tuk is building the charging infrastructure of tomorrow, no? Baka mga ano ba to, mga e-cars ba to, electric cars. Speaking of electric cars, medyo consider nyo, no? Tipid talaga sa kuryente, ay sa gasolina. But powered by the blockchain, and this pre-sale is your chance to invest. So yan, may mga investment, no? Papasok ka ng ano, tapos titingnan mo kung talaga magmamaterialize ba yung project. Ang daming project natin before, no? Na talagang na-content natin din na yung iba okay, yung iba hindi. So ganyan naman, even sa negosyo, meron talaga mga businesses na nagpo-flourish, merong hindi. Even sa mga projects na mga play to earn, no? Ang dami. Tayo, na rug pull din tayo, no? Ako mismo noon, hindi ko pa alam yung rug pull. Nagtatry din ako muna, no? And then biglang sisibat or babagsak yung project. Yung iba talaga seryoso naman sila sa mga projects nila, kaya lang yung iba talaga hindi nila masustain. Hindi naman biglang drop eh. Slowly talaga na, alam mo yun, hindi nagiging balance yung laro. So ingat tayo. Alam kong marami kumikita sa meme coins and projects ngayon, but extra careful tayo ngayon, guys, ha? Dapat natuto na tayo sa mga pagkakamali natin before. Kaya mag-ingat tayo mas lalo ngayon, no? Pagkakitaan natin tong bull run, ang sarap kumita ngayon sa bull run, no? Kaya wag na wag tayong basta-basta papasok kung hindi natin inaral. Tingnan nyo maigi. Ito, sample lang natin kung paano tinitingnan, no? Basahin nyo na maigi. Even yung token, i-check nyo maigi. Ano ba, para saan ba yung token na yan? Yan, no? Ano ba yung future niyan? AI-driven, no? TUK yung token nila, powers AI. Guys, hindi ko ini-endorso. So, sample lang natin to sa pagsilip natin ng mga projects, no? Yan, yung mga partners na to. Again, madali lang yan ilagay dyan, but you have to verify kung talagang totoo ba, no? Totoo ba talaga? So, how to buy and stake, you can check. And guys, pag tumatalpa kayo sa mga project na ganito, make sure guys, yung extra money nyo na lang. Kasi hindi nyo naman alam kung talagang magano yan eh, magpo-proceed. At least, kung talagang inaral mo, katiwa-tiwala yung project, at sa tingin mo talaga maganda yung pupuntahan, konti lang din. Huwag mong ibuhos yung savings mo, no? Kasi paano kung bumagsak yan? Paano kung bigla yung project mag-fail? Sigurado, simot na yan. Wala nang bawian. Kumbaga, kung nagsugal ka at nagkasino ka, yung may 10,000 pesos ka na sinugal mo, consider mo na wala na yun. Consider mo na talo na, no? So, kung tumaas man yan, huwag ka naman masyadong mangarap ng sobrang papal doon sa taas. Mag-take profit ka naman din, no? Kasi baka mamaya umakyat na, sayang, panalo ka na sana sa mga meme coin na tinalpakan mo o sa mga projects na tinalpakan mo at inaral mo, umakyat yung token, bumagsak, di ka naman nakapag-take profit. At least man lang i-out mo yung capital mo. So guys, andito tayo sa realistic itong kryptohan natin na to. Ano ba talaga yung mga nangyayari, no? Kasi kung iyakin ka sa crypto, hindi ka po pwede mag-crypto kasi ano to eh, mataas ang risk, sobrang volatile at hindi mo talaga hawak yung future pagdating sa ganito. Even forex
commodities, even nga stocks eh, 'di ba? So malaki yung risk, no? Ano tayo dito? Yung mga open, no, na matuto at talagang willing mag-risk, sila talaga yung mga kumikita sa crypto. Kung bubuhos mo lahat dito, savings mo, nako po, iiyak ka talaga, no? Guys, totoo lang sinasabi ko, realistic. Malaki ang risk dito, malaki din ang kita. Pero of course, pag natalo ka, malaki din talaga. So check nyo din minsan yung mga team, no? Yan, kunyari, ito, nilagay nila rito, CGO, si Mohit Huya. I-double check mo kung talagang mga totoong tao ba at sila to. I don't know kung napanood nyo yung sa Netflix before, no? Na inedit nila pati yung mga may-ari, no? Na hindi pala sila totoong tao. So you have to double check kung sila ba talaga yung founder niyan. Tingnan nyo yung LinkedIn, no? Check nyo kasi actually even LinkedIn nga, dali namang i-edit, no? Check nyo mismo yung tao, totoong tao ba sila, ano yung background nila, kung talaga bang crypto enthusiast sila, no? So, ayan, mas maganda pa nga yung iba, yung mga airdrop na pinapasok nyo. Dalawa kasi yan, may airdrop na may bayad, may airdrop na walang bayad. So, yung iba, gagawin mo lang yung mga steps nila, gusto mo makakuha ng token nila, no? I-like mo lang yung mga social media nila, mga Discord, Twitter, YouTube, Telegram, lahat ng mga social media accounts nila, no? I-like mo lang, nagkakaroon ka ng airdrop sa mga ibang tokens. Pero, ayan, like ito, claim your free TUK token. So, lagay mo lang kung anong trip mo. Basta, ingatan mo yung hard-earned money mo. And guys, no, in addition, kung papaano nyo rin malalaman kung okay ba yung token, no? Very basic to. Punta lang kayo sa Token Sniffer. Okay, tokensniffer.com, which is ito yon, tokensniffer.com, and then i-type nyo lang yung pinaka token. So, let's say, ayan, let's say, i-type natin tong TUK. Ayan, so lalabas dito, TUK, which is ito yung tinitingnan natin for example. So, ayan siya, makikita mo yung score niya, no? 0/100. O, medyo alam niyo na pag ganyan, wag muna, mag-ingat. And kahit mataas yung score, hindi ibig sabihin na okay na yung token, ha? Tapos yung swap analysis nandito, contract analysis, and of course yung kung renounce ba, no, yung token, okay? Source does not contain an owner contract, no? So, ibig sabihin ito, guys, ownership is not renounced, which may allow the creator or current owner to modify the contract, no? Contract behavior, or let's say disable selling, no? Change fees or mint new token. So medyo delikado, no, kapag ka hindi renounce. So ingat lang, silipin nyo maigi dito, holder analysis, and of course liquidity analysis. So pwede nyo rin i-check, guys, mismo yung contract or kung kailan ba siya nag-start, no? Ayan, no, swap analysis nakalagay dito, token is sellable, not a honeypot. But of course marami ka kailangan i-consider kung okay ba talaga yung token. So, makikita nyo rin kung kailan siya dineploy, no? March 1 lang, 17 days ago. Additional way to scan or to know if yung token or project na yan is okay ba or hindi. Alright, so ganun lang kasimple, guys. Maraming salamat sa oras ninyo. Mag-ingat. I highly suggest kung talagang gusto mong tumalpak sa mga tokens na pasok na lang kayo sa mga grupo like grupo ni Shun, no? Meron silang community, yung Project 1%, I think, on how to find tokens. Panoorin nyo na lang sa YouTube ko, sinabi niya lahat ng sikreto niya dyan. So, yun, kita-kita tayo dyan. And again, sa mga gusto mag-copy trading, mag-signals, panoorin nyo lang itong mga videos ko. And enjoy kayo sa bakasyon itong weekend, guys. Maraming salamat po sa oras ninyo and God bless you.